magandang buhay, teachers and fellow students. Our wonders. Ako po si Herman. Kasama ko ang aking mga kaupo. Dramatics, may melody. Magandang buhay mga ka-Wondermatics. Ako si Riza de la Cruz. Hello mga ka-Wondermatics! Ako naman si Mary Rose A. Saladas. Magandang buhay mga ka-Wondermatics. Ako si Laika Prieto. Yan. Kung mga ka-wonder, mayroon akong katanungan. What is mathematics? Mathematics is how to add love or let go when it's needed. And it's also a reminder for us that every problem has a solution that are willing to wait or waiting to be found. Yes. Yes, for me, mathematics is the study of numbers, quantities, and shape. It involves the use of logical reasoning and problem-solving skills. So, ako naman, para sa akin, ang mathematics ay full of numbers na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At ang mathematics ay kinakailangan talagang intindihin. We need to be understanding person. Parang katulad lang yan sa lab. Kailangan lang natin siyang intindihin pira-piraso niya, ganun. Ganun. Yes. Mathematics is a precise language for understanding and describing patterns, relationship, and structures in the world. Grabe naman ang makasag. Yun. For me, ang math ay pangkalahatan dahil meron nito mga iba't ibang paksa. Di lamang ito mga numbers or formulas. Isa rin itong shape katulad ng nakikita natin is kapal. Ayun. Ngayon, nalaman na naman opinion na ano nga ba ang mathematics? Dumapo naman tayo sa pinaka-point ng ating pag-uusapan. So there is a Fibonacci. Ano nga ba ang Fibonacci? Fibonacci is a sequence in which each number is the sum of the two preceding ones. So, the Fibonacci sequence is seen in many different aspects of our life. Example na dito is nature. Nature is meron ng flowers, leaves, and branching trees, mga butterfly wings, ganon. So, meron pang halimbawa ng Fibonacci sequence, hindi lang sa nature. At meron pa sa arts and architecture, finance and economics, design and graphics, and our daily life. So, paano nga ba gumagana ang isang Fibonacci sequence? So, magsisimula tayo sa 0 and 1. So, kapag pina-plus natin yon at yun ang magiging resulta at ito yung magiging resulta ng pinag-add natin ay yun yung kasunod ng magiging number. So, I'm going to explain two types of sequences, arithmetic and geometric sequences. These are both patterns in numbers, but they follow different rules. Let's start with an arithmetic sequence. In an arithmetic sequence, each term is made by adding the same value to the previous term. For example, if we start with 2 and add 3 each time, our sequence would look like this: 2, 5, 8, 11, 14. Notice how each number is just 3 more than the one before.
That number 3 is called the common difference. It's the amount we keep adding, and that's what makes it an arithmetic sequence. Now, let's look at a geometric sequence. This time, instead of adding, we multiply each term by the same number to get the next one. For instance, if we start with 3 and multiply by 2 each time, the sequence would be 3, 6, 12, 24, and 48. Here, each number is twice the previous one. In this case, 2 is called the common ratio. It's the number we keep multiplying by. That's what makes this geometric sequence. So, to keep it simple, in an arithmetic sequence, we add the same number each time. That's the common difference. In a geometric sequence, we multiply by the same number each time. That's the common ratio. And that's it. Just remember, arithmetic means adding and geometric means multiplying. Grabe naman Wait lang. Yun ko, masayain ng Wonder. mga wonder natin. Grabe. So, ikaw, Alice, I know meron kang So, meron ikaw, kang sabihin sa topic. Ay, ako. Ay, syempre, meron din akong baon, no? So, welcome sa aking episode na ang title naman natin tungkol sa akin ay ang inductive and deductive reasoning. At plus, yung Polya's problem solving technique. So, yung dalawang ito ay parehong napaka-importante pagdating sa logical thinking at problem solving. So, magsisimula naman tayo sa inductive reasoning. Nagsisimula tayo sa specific observation at nagko-conclude ng general idea. Like, for example, yung halimbawa, nakalimutan ko yung wallet ko sa store 2 beses na yon. So, lagi ko itong nakakalimutan doon. Or lagi mo siyang iisipin na lagi mo na siyang nakakalimutan sa isang store. Pero, it is based on observed pattern, pero hindi siya 100% at pwedeng or ng specific conclusion. Parang ganito yung sinabi na all nurses know CPR. Si nurse, and therefore, alam ni Henry ang CPR. And it is logically certain kapag totoo ang premises. So, when evaluating reasoning, ang deductive reasoning ay sinusukat sa validity kung logical ang structure. Yeah, sorry for that. At soundness, kung totoo ang premises. So, sa inductive reasoning naman, pinag-uusapan ang strength. Kung gaano kalakas ang suporta natin sa conclusion. Hindi ito totohanan. So, sa last ay dumako tayo sa Polya's problem-solving technique. Si George or Polya ay kinilala bilang isang mathematician. Siya ang nag-develop ng 4 methods
step na ito para sa problem solving. So, number 1, we have technique of understanding the problem, or which is aalamin natin kung ano ang known at unknown. Second ay ang device plan. Pumipili ng strategy tulad ng finding patterns backward and carry out the plan, sundan ng step ng mabuti or ang pagkakasunod-sunod. And the next one or the last one pala, review and reflect. I-check natin kung tama ba yung solution at yung mga naisip na ibang solution kung kinakailangan ng plan B. So, ayun. Thank you mga ka-Wondermatic sa pakikinig, and I just want you to remember na yung mga technique na ito ay hindi lang nagbibigay ng sagot or binubuo din nila ang ating reasoning skill. Yes. I hope may natutunan kayo sa Wondermatic. Nadalo mo na. So, ang ganda ng topic. Pero mas maganda yung topic. Diba? Parinig na ng topic mo. Kasi ang topic is all about discovering patterns and numbers in number. Ang mga patterns ay regular na pinagkakasunod na makikita sa mga number at kalikasan. Sa mathematics, ang bawat bahagi sa pattern ay sumusunod sa tiyak na pamungkutan, tulad ng 2, 4, 6, 8, kung saan bawat number ay dinadagdagan ng dalawa. Sa kalikasan, ang mga halimbawa ay mga simetria, snowflakes, pagkakaayos ng dahon at spiral ng seashell. Ang mga pattern ay tumutulong sa atin na maunawaan at hulaan ang mga resulta sa mathematics. Nakatutulong ito sa paglutas ng problema sa kalikasan. Nagpapaliwanag ito sa mga proseso at architecture. Ang Fibonacci sequence is example, makita sa petals ng bulaklak at sanga ng puno. Bagamat hindi lahat ng pattern ay may direktang practical na aplikasyon, ang pag-aaral sa mga ito ay nagpapalalim ng ating pag-unawa sa mundo. Lamang po mga ka-wonder. Grabe naman yan. Ayun ka, Wonder Jummer. Grabe naman. Pero, akala nyo kayo lang. Siyempre, meron din ako. So, ito na nga yung topic ko. So, kakamustahin ko muna yung mga ka-listeners natin dyan. So, welcome nga pala ulit sa Wondermatics, kung saan pinalakad namin ang mga kamanghang-manghang konsepto tungkol sa mathematics. So, naman, pag-uusapan natin ang isa sa napaka-espesyal na bahagi ng matematika, ang Pascal Triangle. So, ano nga ba ang Pascal's Triangle? So, ito ay isang pinakasimpleng anyo. Ito ay isang triangular na pagkakaayos-ayos ng mga numero. Pero hindi lang ito basta-basta mga ka-Wondermatics, dahil ang bawat numero sa triangle ay ang kabuuan ng dalawang numero sa itaas nito. Tila ba ito ay isang simpleng pattern, ngunit napakaraming nalalabas ng konsepto mula rito. So, simulan natin kung paano natin ito nililikha. Ang tuktok ng triangle ay may isang numero. Sa susunod naman na hanin nito ay meron tayong dalawang 1, at sa ikatlong hanin naman ay meron tayong 1, 2, 1. Alam nyo kung bakit ito nabuo? Dahil yung pinakatuktok nun ay binibring down lang siya sa gilid nun, at ang pangalawang hanin naman nun ay pinagpa-plus lang siya mga ka-Wondermatics, kaya naman mabilis lang talaga gawin to. So, ngayon, bakit nga ba mahalaga ang Pascal Triangle? So, well, may maraming aplikasyon ito. Una, ito ay ginagamit sa binomial expansion. Sa madaling salita, kung gusto mong i-expand ang mga ekspresyon ng A plus B sa N, ang mga coefficients ay matatagpuan sa 9th row ng triangle. Napaka-cool, hindi ba mga ka-Wondermatics? Sagutin nyo naman ako mga ka-Wondermatics.
Ngunit, hindi lang yon. Ang triangle ay mayroon ding mga koneksyon sa mga kombinatorial na problema, tulad ng bilang ng mga paraan upang pumili ng k-item mula sa n-item na matatagpuan sa triangle gamit ang binomial coefficient, mga ka-Wondermatics. So, mayroon din tayo mga interesting na pattern sa Pascal's triangle. Halimbawa, kung titignan natin yung diagonal, mga ka-Wondermatics, makikita natin ang mga bilang ng Fibonacci. Ang mga pattern na ito ay may nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga numerong ito kung saan paano sila nag-uugnayan sa isa't isa. So, let me think about it. So, sa mga mathematicians, ang Pascal Triangle ay hindi lamang isang simpleng pattern yan, mga ka-Wondermatics, dahil ito ay isang tool na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng matematika, mula sa algebra hanggang sa probability. So, bago tayo magtapos, mga ka-Wondermatics, gusto kong anyayahan kayong subukan ang paggawa ng sarili ninyong Pascal Triangle. So makakakita kayo ng kagiliw-giliw na patterns at mas maiintindihan pa ang konsepto. At kung may mga tanong o insights kayo, mga ka-Wondermatics, huwag mag-atubiling mag-message, mga ka-Wondermatics, no? Andito lang kami para sagutin ang mga tanong nyo. Dito lang kami, ka-Wondermatics. Huwag kayong matatakot, may hiyang magtanong. Hindi kami nangangain. Di ba? Oo. So ako naman ang language ng logic mathematics ay mahalaga para maayos ang reasoning, proofs and arguments sa isang precise at consistent na paraan. Sa modernong mundo, ito ang foundation ng computer science, artificial intelligence, economics at iba pa, na tumutulong sa atin mag-model ng complex systems, gumawa ng matalinong desisyon, at mag-solve ng problems ng malinaw. Ang mga logical symbols tulad ng and, or, at if then, at mga methods tulad ng formal proofs ay bumubuo ng universal language na nagpapalampas sa ambiguity. Tinitiyak na ang mathematical at computational process ay reliable at pwedeng ulit-ulitin. Ang mathematical logic ay mahalaga sa maraming real-life areas tulad ng computer science, engineering, decision-making at problem-solving sa pang-araw-araw. Sinusuportahan nito ang programming at AI. Tumutulong sa pag-design ng circuits at gumagabay sa pag-develop ng mathematical proofs. Ang logic ay malaking papel din sa scientific research, legal reasoning at ethical analysis nang nagbibigay para sa structured thinking. Sa kabuuan, pinalalakas nito ang kakayahan nating gumawa ng informed decision, mag-solve ng complex problems at mag-isip ng critical sa parehong technical at pang-araw-araw na context. Yun. Grabe naman yan. Napakaganda. For the May mga natutunan ba tayo? wait lang, mga ka-wonder. For the last is mathematical language. So, ang language ay isang sistema ng komunikasyon na gumagamit ng symbols, sounds o galaw para ipahayag ang mga kahulugan, idea, kaibigan. Ang mathematic language naman ay isang sistema na sumisimbolo sa mga numbers at tutunin na ginagamit upang ilarawan ang mga konsepto at relasyon ng mathematics. Kabilang dito ang mga numbers, operation, variables, and so, yun lamang, mga ka-wonder. Actually po, meron kaming isang members and meron siyang technical issues. Kaya, siya po ang magtatapos ng aming topic ay ating mga ka-wonder. Dito na lang po,
lang men yan. Nakuputin na ba natin ito mga kamonster? Yes. Nakukulit na ba natin ito mga kamonster? Natutunan kayo. Naku. Kamusta Ay, ba mga ang kawander. weather dyan? Grabe yun. Grabe ang mga usapin about sa matematika talaga.